nakalabas sa ospital at ngayon ay critical pa rin. Naku, patay tayo dito. Totoo ba to? Sino ba ang may kagagawa ng balitang ito? Mukhang mukhang matindi-tindi to ngayon mga banateros, mga kabiyaya. Oo, mukhang nabisto ang kalakaran. Mukhang kalakaran tuloy. Mukhang may nabisto sa Malacanang. Oo, di umano. Yung video na pinakita sa atin na ini-interview etong si Marcos Jr. ay matagal na palang ginawa. At hanggang ngayon may ubo pa rin ako. Kaya dapat magluya. So ito nga mga banateros, no? Itong video na to ngayon, may papakita ko sa inyong mga picture at pagdudugtong-dugtungin natin lahat. Nanaginip kasi ako. Pero mamaya ako ikukwento yung pinakabuo at ipapakita ko sa inyo yung picture. Na itong video na ipinakita sa atin ng Malacanang mapatungkol kay Marcos Jr. ay matagal nang ginawa. Ito ay scripted para masabi lang na okay ang kalagayan ni Marcos Jr. Pero mamaya ako ipapakita sa inyo. At ito yung pinakamalupit na banat ni Atty. Rowena Guanzon sa pagkakulong ni former Senator Bong Revilla. Panoorin din natin maya-maya lamang. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang dito yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po ang mga kapatid ko sa Banateros Brothers. At syempre, mga video ng SMNI News. Yan. So, dahil nga mga banateros, dahil nga ginugurgur ang ating channel at nire-report ng mga loyalistang tanga at mga pinklawang mga dilawan, siguro mas kayang-kaya natin silang talunin sa pag-share ng mga video dahil alam nyo, kaya po bumababa yung mga views namin ngayon, grabe ho yung ginagawang pananabutay sa mga channel namin. Kita nyo si Banat Bay, di ba wala ng Facebook page. Meron yung bago, yung Banat Bay 360. So kaya nabubura lagi yung mga pages namin kasi nga inire-report nila ng mga supporters ni Marcos at yung mga bayarang mga trolls. Ngayon, dito sa YouTube hindi nila kayang gawin yun. Kaya ang ginagawa, parang minamas report po kami. Kaya kayo mga banateros, baka pwede ako kami ng Banateros Brothers, pwede kami makahingi ng tulong na i-share nyo at pakilike ang aming mga video at para mas dihamak naman mas marami tayo dihamak na mas maraming Duterte supporters kaysa sa mga loyalista. Kaya alam ko na kayang-kaya nating talunin yung mga pananabutahe na ginagawa nila sa mga vloggers ng mga Duterte, ng mga vloggers na naghahatid ng tunay na balita. So ito na nga. Dito muna tayo sa mga topic natin katulad lamang nito. Oo. Pilipinas, handa na umanong palitan ang China bilang manufacturing hub ng Asia. Ayon kay Loida. Sino si Loida? Kumare ni Lisa? Sino yung Loida na yan? Sa programang Business 360 ng bilyonaryo News Channel, sinabi ni Loida Nicolas Lewis na nagiging mas kakit-akit anya ang Pilipinas sa mga dayuhang namumuhunan dahil sa mataas na US tariff sa Chinese goods at sa English speaking working force sa bansa. Di ba mas mataas ang tariff? Di ba mas mataas ang tariff natin kaysa sa sa ibang mga bansa?
Ano yung pinagsasabi nito ni Manang Loida? Kumari ba siya ni Maring Lisa? Tsaka papalitan mo ang China bilang manufacturing hub ng Asia. Ipapalit mo ang Pilipinas. Paano magkakaroon? Aminado ako, maraming magagandang lugar sa bansa natin. Kaso paano may papalit kung masyadong racism yung mga namumuno dito sa atin? Masyadong mapanglait sa kulay, mapanglait sa lahi ng mga dayuhan, masyadong mapanglusga. So paano tayo dadayuhin yan? Saka kung sinasabi naman na mamumuhunan, paano nga mamumuhunan kung delikado ang buhay ng mga mamumuhunan dito sa Pilipinas? Yung smuggling mo biglang bumalik. Yung mga kidnap for ransom, bumalik. So paano? So anong gagawin? Yung baha hindi masolusyonan. Oo, walang baha ngayon kasi tag-init magtatag-init na kaya walang baha ngayon. Paano pag nagtag-ulan ulit? Kaya ngayon nga yung sinasabi ko nga sa inyo na pinangako ni Marcos Jr. na pagdating daw ng 2026 wala na daw baha. Kasi nga, pagpasok ng 2026, wala talagang baha. Magtatag-init Wala talagang baha dyan. Kalokohan to. Eto maganda naman sana to. Maganda ho sana to. Kaso, ang labo. Paano mangyayari yun? Ni ultimong kapiranggot na pangako nga ni Marcos Jr., hindi niya natupad. Yan pa kaya? Isip-isip ha. Isip-isip na Ganinong nanay to. Nagkakalat. Pakitabi. Eto. Sen Robin Padilla hinamon si Tarriela na panindigan ang mga patutsada nito sa nagpaalab ng galit sa mga Pilipino laban sa China. Oras na po para gamitin ang water cannon at tapusin ang pagiging kawawa natin sa sarili nating karagatan. Putangin na kasi si Tarriela, hindi naman katulad. Eto, naniniwala ako kay Senator Robin kasi una-una si Senator Robin, isa to sa mga humaharap noong mga panahon nila, nung panahon ng anuan talaga dyan sa West Philippine Sea. At andun mismo si Senator Robin na nakikipagbanggaan sa mga Chinese. Etong putang inan to, kailan lang naman sumulpot yan? Diba? Kasi akala mo kung sinong ang yabang-yabang tas biglang tatanggi na hindi daw siya yung nagsalita ng ganun. May video siya. Kabubuhan. Diba? Tanggapin mo tong hamon na to, Jay Tarriela. Jay Tarriela tuloy. Tarriela ba? Tarriela. Ano na? Ang hirap mong intindihin. Ang hirap mo rin banggitin. Ayan total, lagi naman kayo gusto makipag-away sa China. Di awayin nyo na. Awayin nyo na. Diba, sabi nyo, kayang-kaya nyo naman. Sige na, go na kayo dun. Utangin na nyo. Puro kayo kayabangan pause na nga ako, na-high blood pa ako sa inyo. Excuse me, at eto na nga. Ang kapatid, ang anak ni Leila de Lima. Kakambal. Ang kakambal ni Leila de Lima na si Virgily Luistro. Ano to? Berbel? Gerb? Ang hirap ng pangalan mo. Pangit na naman. Ito. Wala nang pwedeng humabol 1-year bar rule. Ganap na ayon kay Luistro. Utangin na parang kayo na ang nagpapatupad ng batas ngayon lahat Tanggalin na Supreme Court para kayo na lang pumalit. Wala nang pwedeng umabol basta may makarating na impeachment complaint sa House of Justice Committee. Following the Francisco ruling it completes in insertion
process. Therefore, is bars all subsequent impeachment complaint against the same impeachment official. Bakit yung kay BP Sara? Sinampal, putang ina, ginagawa niyo talaga kaming tanga. Ba't yung kay BP Sara pwede? Pag kay Marcos, bawal? Ang timang naman Ministro, na paghahalata ka na. Kamusta naman yung mga project mo dyan sa Batangas, ha? Yung mga kalsadang giba-giba dyan. Tanginan yun, pag kay Marcos, bawal lang, yung kay BP Sara nga, 3 yun eh. Diba? Ang mali lang nung kay BP Sara is pinatagal. Hindi nila inagad-agad na maipasa yung impeachment doon kay anong pangalan nun sa subsequent impeachment o yung pinagbibigyan ng impeachment para maiakyat, di ba? So yun yung pagkakamali nila kay BP Sara. Eto, walang pagkakamali ito, kaso may humahadlang lang. So bakit yung sa mga makakaliwa tsaka kay La Franz Castro, bakit hindi nadlangan? Siyempre, scripted nga yun. Scripted yun. Hindi ako naniniwala dyan. Pwede din naman na baka biglang magbago ang isip ng mga kaso. Hindi pa, alam mo, mga kawatan, hindi yan nasasanay. Hindi yan nakukontento sa konting nakaw lang. Gusto nila laging magnanakaw sila. Hindi ko lang alam kung mababaliktad. Halimbawa, mababaliktad ang panahon at may magkaroon ng isang grupo diyan sa Congress na talagang gusto na nilang patalsikin si Marcos Jr. Kaso paano sa Senate? 2 tuta niya yung nandun at Senate President pa yung isa. So, talagang malabo, di ba? Kaya nga wala nang kaya nga, di ba, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, wala nang ibang inaasahan tayo kundi ang overdose. Yun lang talaga. Okay, mababay Dilima 2.0. Ito yung Dilima 2.0. Dito naman tayo. Bukana Bridge na inangkin bilang legacy ni Marcos Jr. Kamakailan binisita ng Chinese ambassador. Patay. Ang Chinese founded project na idineklara kamakailan lang ni Pangulong Marcos Jr. bilang isa sa mga legacy project ng kanyang administrasyon ay muling napansin matapos itong bisitahin ng Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Wang nitong Martes ng hapon, Enero 27. Di ba galit na galit ka sa Chinese, Marcos? Bakit hindi mo kinayang pagbawalan etong Chinese ambassador na makatungtong sa bridge mo? Bridge mo kuno. Ha? Ba't hindi mo kinaya? Why? Akala ko ba ikaw ang legacy mo yan. So dapat may karapatan ka ba para hindi mo sila para hindi mo sila patungtungin dyan. Ha? Bakit ngayon parang ano nangyayari sa'yo? So napagtanto mo ba na hindi mo talaga project yan, ganun ba? Marcos, tangina kasi to, hanggang ka na hanggang, wala naman sa'yo dyan. Ni piso nga na, ito paulit-ulit ko sinasabi. Ni pisong duling, walang ibinigay ang Pilipinas dyan sa Bukana Bridge na yan. Pera lahat po ng Chinese yan. Pera po lahat ng China yan. Ha? Ano po nila yan? Donation. O, sa madaling salita, donasyon. Donasyon po nila yan para sa Pilipinas para magawa yung tulay na yan. Ni pisong duling, walang inambag dyan si Marcos Jr. For your information, motherfucker.
Binura eh, no? Buisit eh, angkan na angkin, hindi naman sa kanya. Ahit na to. Marcos Legacy, ulol. Marcos Legacy, yung bigas nga, di mo na matupad eh. May Marcos Legacy ka pa. O yung ano, may tulay akong pinagawa sa Bicol, baka gusto mo rin mag-opening ano doon. I-open ribbon mo, ha? Para kahit paano magkaroon ka ng project. Dito naman tayo. Ping, hindi susuportahan ng parusa laban kay Sen Bato. Wow, ha? Hindi ako magiging bahagi ng anumang rekomendasyon na magpapataw ng parusa laban sa kanya. Kung aabot man doon, kaugnay ng kanyang mahabang pagliban. Sa iisang simpleng dahilan, wala akong moral na autoridad dahil ako mismo ay halos nasa kaparehong sitwasyon mahigit 15 taon na ang nakalipas, sabi ni Senator Ping Lacson. Eto, goods naman tong sinabi ni Ping Lacson dito kasi nga parang siyempre hindi naman kahit papaano naman nag-iisip pa naman tong si Pinky eh. Siyempre nakakaya naman yung Pinky kung ikaw nga nagtago ka ng 15 taon eh. 'Di ba? Hindi ka naman inanonood. So ngayon yung kay Senator Bato eh aanuhan nyo. Tsaka ito Senator Bato, ako'y makikiusap lamang sa'yo. Kasi dati kasi 'di ba? Naanuhan na natin si Senator Bato na parang alam mo yun, parang lumambot yung isang bato na nakilala natin. At kamakailan lang din naglabas ng pahayag si dating Pangulong Duterte mapatungkol kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ko lang alam kung nandito pa sa cellphone ko yun pero mas maganda siguro hanapin natin para para basahin at hindi tayo magkamali kasi may nakita talaga akong may nakita akong ni Pangulong Duterte kay Senator Bato. Ay ito pala, ito nakita ko na. Ito sabi ko, mayroon ka bang mensahe kay Sen Bato? Sabi ni BP Sara Duterte. Yan po para baka sabihin niyo nagsisinungaling tayo. Sabi ko, mayroon ka bang mensahe kay Senator Bato de la Rosa? Sabi ni BP Sara kay Pangulong Duterte. Ang sagot ni Pangulong Duterte, happy birthday, Sen Bato. Magpakatigas ka na, parang bato. Alam nyo doon sa sinabi ni Tatay Digong, double meaning po yun. Na wag sana mamasamain ng ibang mga Duterte supporters tong sasabihin ko ha. Pasensya na kayo sa sipon. Tinitiis ko lang basta lang makapag-vlog ha. Para sa akin yung sinabi ni Pangulong Duterte na bato magpakatigas ka na. Parang magpakatigas ka na parang magpakatigas ka na parang bato. Siguro parang kautusan yun ng isang master. Kasi alam naman natin na master talaga ni Bato, ni Senator Bato, si Tatay Digong. Parang pinapahiwatig ni Tatay Digong na, Bato, simulan mo na. 'Di ba? Simulan mo na kung ano yung dapat mong simulan. Ipakita mo kung sino ka talaga at magpakatigas ka na. Ito, para sa akin na kasi ang mga Duterte kasi mahilig yan sa double meaning, minsan triple meaning pa yan eh. Mahilig yan sa mga logical, sa mga mensahe na may 2 or 3 kahulugan. Mahilig ganun ng mga Duterte. Pero para sa akin, yung mensahe ni Pangulong Duterte na yan is parang gusto niya ng Bato, magsimula ka na kung ano yung dapat mong simulan. Kung ano yung mali, dapat mo nang suwagin, dapat mo nang putulin, dapat mo nang labanan. Hindi ka lang magtago ng magtago. Parang ganun. Ganun ang nakikita ko sa mensahe ni Tatay Digong kay Senator Bato de la Rosa. Na kahit ako din, alam niyo sa totoo lang, ayaw ni Pangulong Duterte na magkagulo sa Pilipinas.
Ayaw niya tayo masaktan. Pero kung darating man yung point na may isang tao na magsisimula na para tapusin na tong paghihirap ng mga Pilipino, hindi siya mag-aantubili na hindi niya suportahan yun. At yan din yung nakikita ko na ipinaparating niya kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ko lang alam kung gagawin ni Senator de la Rosa. Hindi ko siya binabanatan si Senator Bato Pero doon sa mensahe ni Tatay Digong, medyo kasi, may laman talaga na para sa ganong mensahe. So ewan ko lang kung anong desisyon, kung lumambot na ba talaga ang bato. Kasi yung nangyari sa kay OJC, Siege, doon hindi ko naramdaman ang pagiging bato ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Na halos parang pinagtanggol niya pa nga yung mga pulis doon na si Torre pinagtanggol, binigyan niya pa ng idea, 'di ba? Ngayon siya na yung sinusuwag. Baka si Torre pa yung gamitin para arestuhin siya. Yan ang mahirap diyan. Kaya doon sabi ko wala. Hindi parang ibang-iba na yung bato na nakilala natin noon at ngayon. So eto na ang awayan ng mga kupal. Ang awayan ng mga kupal. Ang awayan ng garapatan ni Marcos at garapatan ni Romualdez. Ang tindi ng sipon ko, grabe. Malaking karangalan sa akin na ako'y binatikos ng mga crocodile ni Romualdez. Sabi nila wag ko daw buhayin yung mga issue. Number 1, yung mga issue. Pilitin kong buhayin yung mga issues dahil wala pa namang big fish na nakukulong. Ngayon ang tanong ko sa kanila, bakit kaya takot sila na buhayin ang issue by Toby Tiangco? Oo nga no. Yan ang mahirap dyan. Yan ang dyan, yung mga ganyan na bakit takot na takot. At eto pa, alam niyo sa totoo lang, okay naman sana to si Toby Tiangco. Ang pangit lang ito, Toby Tiangco, gusto niya ipamukha sa atin na yung nangyayaring nakawan sa Pilipinas, walang kinalaman si Marcos Jr. Yun yung gusto niyang yun yung gusto niya iparating sa atin na walang kinalaman dyan si Marcos Jr. dyan sa nangyayaring nakawan na yan. Wait lang, may chat lang ako. Walang nangyayari dyan si Marcos Jr. Ilang interview na ang napanood ko na ganyan lagi sinasabi ni Toby Tiangco, kaya medyo umayaw ako sa kanya. Kaya umayaw ako dyan Sabi ko, wala din pala to. Palyado din. Sabi ko, wala din pala to. Hindi ko naman, anak ng teting, ako nga diba? Vlogger lang, alam ko na kasama si Marcos Jr. sa naka 1. Tapos siya hindi niya alam. Tapos si Romualdez lang daw ang may alam dun. Ang lokohan, diba? Yung kulay blue. Eto pa, basahin naman natin yung sinabi ni the greatest pastor in the Philippines. Eto, sabi niya, gusto mo bang ikaw na ang susunod na miyaw? Kung may ebidensya ilabas, kung wala, tigilan na ang paninira at ang paghahasik ng pagkakawatak-watak. Paulit-ulit siya, parang sirang plaka.
Sabi ni Pastor Benny Abanti. Uy, eto usapang ebidensya, Pastor Benny. Ang dami ng ebidensya laban kay Martin Romualdez Baka puro ka Viva Max Kaya hindi mo napapanood. Baka puro ka Viva Max katulad nung isang pare Nakuntimang ka naman ka, Benny. At saka, ano daw? Matulad ka daw, parang susunod na miyaw-miyaw. Si Kiko Barsagay, mas gugustuhin naman namin yung kaysa sa'yo. Sa tutusin, ayaw ka naman talaga namin na makita nyo sa Congress pinanalo ka lang ng Comelec. Talo ka na nga Hindi ka na nga panalo Ibinalik ka lang ng Comelec kaya nandyan kang hinayupak Ulitin ko ang pangit lang kay Toby Tiangco, pinagtatanggol niya si Marcos Jr. Nawala daw kinalaman si Marcos Jr. sa nakawan dyan sa gobyerno. At eto naman si Abante, ganun din. Wala daw, parang pinapalabas ni Abante walang kinalaman si Romualdez at ang pinuno ay si Marcos Jr. Pinuno ng nakawan or mastermind. Sige, mag-away-away lang kayo mga kupal kayo Oo, pare-pares naman kayo ng mga budi. Dito naman tayo. Bong Revilla nakakulong kasama ang 6 na preso sa ordinaryong selda. Inilipat sa mga ordinaryong selda ng New Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla matapos ang 7 days quarantine kasama siya ang 6 na low risk PDL na walang kaugnayan sa kanyang kaso. Yun nga masakit dito 'di ba? Ang daming naunang mga pinangalanan dito sa flood control scam. Yung taong wala man lang kayo may ipakitang ebidensya laban sa kanya, siya pa yung unang kinulong. Ganun kalupit. Tapos, si Bernardo tinuturing yung hero. Yung mga kontraktor na mas dihamak na marami ang ninakaw, may mga special treatment. Tapos si Bong Revilla, porket hindi nyo kaalyado, inilagay nyo sa ordinaryong selda. Diba? So ganyan kakupal ang ugali nyo. Sa tutusin nga, may video nga ako ipapakita sa inyo niyan. Ito po, panoorin natin Bong Revilla po. Oy! Wow! Nakita ko. Yung first word ko talaga na nakita ko sa video, nung pupunta siya sa Krami. Opo. Wow. Kasi sabi niya, ano ba to? Walang due process. Wala talagang due process po. Sabi niya. Kasagot naman siya. Nag-complaint, hindi may complaint. Ito nakita ko yung complaint. NBI versus Senator Bong Revilla, Yusek Bernardo, at sino-sino pa doon. Opo. Tapos itong Yusek Bernardo, gagawin state witness. Correct. Si Bong Revilla ang mastermind. Paano yan siya nag-mastermind na wala naman siyang control doon sa mga Bulacan? Anong control niya doon sa bidding? Control ba siya? Yan, ito yung lagi namin sinasabi, anong kinalaman ni Bong Revilla dyan? Diba? Yung sa Bulacan. Kaya nga kay Bernardo. Kaya talagang mapapaisip ka na, paano nadawit si Bong Revilla dun? Layo-layo ng Bulacan. Tsaka, hindi naman siya senador. Diba? Isipin niyo maigi yun. Wala. Sino may control? Si Bernardo. Tama. May control ba siya sa pag-certify na completed ang project? Wala. Sino may control? Si Bernardo. Tama. May control ba siya sa
hatian. The Wala. keyword in malversation, and they call it conspiracy. Tama. Grabe, may conspiracy to murder. Ito, conspiracy in malversation. The keyword is control. Diba? Paano siya naging mastermind? Sabi ko talaga, Kaya yun yung isa sa mga ano namin, lahat wala doon si Revilla. Pero, paano siya itinurong mastermind? Matatawa ka na lang talaga eh. Kaya ang ganda nitong video ni Atty. Rowena Guanzon. Mapatungkol dito sa kaso ni Senator Bong Revilla. parang itong, ano na to halata na ito na Oo, lahat sobra. ng Sara Duterte, kagaya ni Eric Yap, Congressman Eric Yap, siya na Tama. naman ang sunod dyan. O, Pulong, di ba? Pulong. Gano'n din nila si Pulong, wala silang Yung iba pa. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Oh, yan. Yung mga supporters ba? Unahin nila yun kasi nga talagang kaya nga ito si Senator Bong Revilla, kung ito lang sa totoo lang hindi to makukulong. Senator Bong Revilla, hindi to makukulong kung ito ay anti-Duterte. Pustahan tayo, hindi siya makukulong. Kahit sabihin na natin totoo yung binibintang sa kanya, hindi pa rin siya makukulong. Pero dahil nga na nabuisit, nagalit si Romualdez, si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos dito kay Bong Revilla, dahil hindi niya pinirmahan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi pumirma ang kanyang mga kamag-anak ng mga congressman sa impeachment kay BP Sara Duterte, kaya ganyan kagalit sa kanyang administrasyon. Ang liwanag-liwanag hunong sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, sa lahat ng hawak o pinangahawakan ni Bernardo, walang alam or walang kinalaman si Senator Bong Revilla. Kaya nga wala na talagang tinatawag na due process. So eto, dito tayo. O eto grabe ubo ko, guys. Pinilit nilang itanghal ang tinatawag na heroes ng AJK narrative. Ngunit tumatanggi silang gunitain man lang ang SAP 44. Lumaya tayong tubig Grabe yung ubo ko. Kayo mga banateros, mga kabiyaya, anong nyo? Sa tingin nyo, sino dapat bigyan ng parangalan? O sino dapat ang pangaralan? Ang bigyan ng parangal? Yung sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan? O yung mga adik na namatay dahil sa sarili nilang kasalanan? Sino? Comment nyo nga dyan. Tapos tatakbong presidente ang hinayupak? Di ba? Hindi ba siya nanginginig nun? Tatakbong presidente ito. Itong babae na ito na sinasamba ang mga adik. My God, you eating my nerve. Huwag na, oy. Di bali na lang. Di bali na lang na mas tanga ka. Huwag ka lang maging presidenteng hayop ka. Basag na naman sila kay Kong Pulong. O eto, ano naman to? O eto, ano naman to? Ano Tito Soto na naman? Tito Soto, naisip pa persona non grata si Deputy Spock Go-Away. May pangalan pa lang, go away na. Tapos ipe-persona non grata mo pa. Hindi ka na naawa. O eto ito ay matapos mag-post umano sa social media si Deputy Spock Go-Away ng pahayag na itinuturing ng ilang mambabatas na pagbabanta laban sa 15 senador
na pumirma sa isang resolusyong kumukondena na umano'y pakikialam ng Chinese embassy sa mga usaping pangloob ng bansa. Sige lang, magtulong-tulungan yung China. Walang problema dun pero putang ina, ito nananawagan ako sa China, paki-translate to. Sa mga OFW na may asawang mga Chinese, translate nyo tong sasabihin ko sa kanila ng mga China. Please lang kapag gumera or girahin nyo na ang Pilipinas, unahin nyo yung mga senador na ayaw sa mga China. Sa mga Chinese. Kagaya lang ni Soto, yan, unahin nyo yan sila ha. Tapos please lang yung Banateros, huwag nyo idamay sa away nyo ha. Ano kami, tropa tayo, tropa. Unahin nyo tong mga to. Lalo na si Jay Tariela. Si Tariela, unahin nyo yan ha. Puro tapang hangin lang eh. Hindi nga kaya makipagdigmaan sa harap-harapan sa China yun eh. Dito na nga tayo. Dito na tayo. Ito na yung sinasabi ko na pagdudugtong-dugtungin natin yung mga impormasyon mapatungkol sa kalusugan ni Marcos Jr. Ito na. Ay, hindi pa pala. Mamaya na yan. Ba't napunta to ditong hype na to? Kanina ko pa kayo nakikitang dalawang pangit kayo. Ayoko na sa mukha niyo. Ito na ha. Oo, ito na. Absent ulit si Marcos Jr. Sa halip na ang Pangulo, si S. Ralph Recto ang humarap at kumatawan sa administrasyon. Ayon kay Recto, kasalukuyang tinatapos ni Marcos Jr. ang kanyang mga dokumento at sinunod ang payo ng kanyang mga doktor na magpahinga matapos ang pagkaka-hospital nito noong nakaraang linggo. Katangahan talaga. Unang-una, hindi ipapayo ng doktor. Pinagpapahinga ka ng doktor, ayun ang payo. Pero inaasikaso mo yung mga dokumento, ayun na ayun. O inaasikaso ang mga dokumento. Or tinatapos. Putang ina, yung mga dokumento na yan, isa sa mga stress yan. Isa sa mga nakakakuha ng pagod sa tao yan. Akala ko ba nagpapahinga? Tapos inaasikaso yung mga dokumento. Yung pagbabasa mo, isa na sa niyo na wala kang pahinga or hindi ka magpapahinga or mapapagod ka. Isa na yan ha. Ito na isang pagsisinungaling nila. Dito naman tayo sa isa. Gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang mag-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulosis. Yan na. Yan yung sabi ni Auntie Claire. So dito, umaayos. Yan 2028. So ibig sabihin kahapon lang. Umaayos. Tapos dito, anong petsa to? Petsa nito ay 28 din. Tingnan mo parehas siya lang. January 28. Tapos etong isa is January 28 din. So doon mapapaisip ka kung gumanda, umigi, umayos ang kalagayan ni Marcos Jr. Bakit wala siya dito? Tayo nagtatanong lamang. Siyempre presidente yan. Concern tayo sa kalagayan niya. Diba? Concern tayo sa kalagayan niya, diba? So tayo nagtatanong lang. At ito pa yung isa. Umigi Gumanda, umigi, umayos. Ayan ito yung isa. 28 din. 28 din Sinabi po ng Pangulo na hindi po life threatening
at nakakaramdam po siya ng kaunting sakit. At ayan naman po ay tinutugunan ng kanyang doktor. Dito, gumanda, umigi, umayos. Buta, parang kanta lang. Diba? Gumanda, umigi daw at umayos. Pagdating dito, may nararamdaman ng kirot. Sa isang araw, paiba-iba yung statement nila. Sa isang araw lang yan, ha. Dito, may kaunting sakit daw na nararamdaman. Okay? Dito na tayo. Ito na yung isa. Yan. Marcos Jr. Pinayuhang bawas. Bawasan pansamantala ang kanyang kasipagan. Pinaghihinay-hinay muna ng mga doktor si Pres Marcos Jr. Kahapon to, ayan o, kahapon. Kahapon yan. So ito yung huling ano nila kahapon tuloy. Nung 27 yan, nung 27. Tapos ito nung 28. Diba? Tapos ito 28 din. So magkaiba yung sinabi ni Auntie Claire dito at magkaiba rin pagdating dito. Si Auntie Claire pa rin yan. O dito tayo sa 27. Pinaghihinay-hinay muna ng doktor si Pres Marcos Jr. matapos makaranas ng diversional tactics. Flu. Isang kondisyon na ayon sa Malacanang ay dahilan upang payuhan siyang magpahinga at bawasan pansamantala ang mga pisikal na aktibidad dulot ng kanyang trabaho. So dahil nga dito sa pabago-bagong sistema ng pananalita at mga sagot ni Auntie Claire Cuto Castro, dito biglang nagkaroon ng hinala. At yung hinala na yun ay napanaginipan ko. Nanaginip po ako, mga banateros, na etong video na ipinakita sa atin nung nakaraan ni Auntie Claire na ini-interview niya si Marcos Jr. ay matagal ng video. At yung sakit ni Marcos Jr. at hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin si Marcos Jr. at hindi pa rin nakakalabas. At ang masama pa dito, bukod sa sakit na diversional tactics, mahilig naman sila dun na lang itawag natin dun o diversional syndrome, ito ay may tama pa sa puso dahil sa over na sa kakasingot ng pulburon. Ito lamang po ay panaginip lamang ha. At yung iba rin ng mga netizen ay nagtataka na din na bakit nga sinabi niyong okay si Marcos Jr. ba't ngayon hindi pa rin siya nagpapakita. At may isa sa mga panaginip ko na merong apps na madedetect mo ang video kung ito ay matagal na. At kung kailan ginawa ang bidyong ito. Matatandaan na ho natin na ito na lang mababalik po tayo sa usapang kay Saldico. Nung umalis si Saldico sa Pilipinas, matagal na pong umalis si Saldico sa Pilipinas, pero ibinalita po nila after 1 week. Paulit-ulit po nilang ginagawa yan, katulad na lang po nung kay Bunuan. Nakaalis na si Bunuan sa bansang Pilipinas after siguro mga ilang araw, tsaka lang nila ibinalita. So ngayon, dahil nga doon sa mga nangyari, napanaginipan ko na yung bidyong ginawa ni Marcos Jr. at ni Auntie Claire ay matagal nang inirecord.
At hanggang ngayon, nasa ospital pa rin at critical pa rin ang kalagayan ni Marcos Jr. Panaginip lamang naman to eh. Wala naman to katotohanan. Panaginip lang naman to, di ba? Ewan ko sa inyo, baka mamaya seryosohin nyo. Sarap. Oo. So kayo mga banateros, kung ano ba yung pahayag nyo dito sa hindi pagsipot ni Marcos Jr. sa iba't iba niyang mga aktibidades. So kayo na ang dapat tanungin dyan, kayo na dapat ang magano kung ano yung kung sa inyo ay para ba sa inyo ay scripted talaga yung video yun? Or totoo ba? Or si Marcos Jr. ba ay naghihingalo na eh? Ano po ba ang inyong may comment? So i-comment nyo lang po niya sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Ayaw mong umandar. Lumabas ka. The next performance will start momentarily.